Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, heto ang ilan sa mga panuntunan na dapat sundin. Una, maupo ng maayos upang maging komportable kayo sa panunood. Pangalawa, makinig ng mabuti upang matuto sa ating aralin. At panghuli, magkaroon ng kawilihan sa talakayan upang maging masaya sa pagkikinig at panunood. Handa na ba kayong matuto? Tara at simulan na natin! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa MTB-MLE Module 2 na may layuning nakikilala, nababasa at nagagamit ng wasto ang panghalip na pamatlig. Ngayon, piliin ang panghalip sa bawat pangungusap. Ako ay sigab. Ang panghalip ay ako. Pangalawang bilang, aalis kami bukas papunta sa probinsya. Ang panghalip sa ikalawang bilang ay kami. Pangatlong bilang, kanila ang sasakyan na nakaparada sa labas. Ang panghalip na ginamit ay kanila. Pang-apat, tayo ay magluluto ng sinigang. Ang panghalip ay tayo. Panglima, akin ang pitaka na napulot mo. Ang panghalip sa ikalimang pangungusap ay akin. Magaling mga bata. Ngayon naman, palitan ang mga pangalan ng angkop na panghalip. Unang bilang, si Sean ay isang mabait na bata. Anong panghalip ang pwede nating ipalit sa pangalang Sean? Mahusay, siya. Siya ay isang mabait na bata. Ang pangalan ko ay Sigab. Mahusay, ako. Ako ay Sigab. Sina Anton at Baste ay magkapatid. Ang panghalip na pwedeng ipalit ay sila. Sila ay magkapatid. Si Yanyan at ako ay kakain ng mais. Kami. Kami ay kakain ng mais. Ikaw at si Win ay pupunta sa palengke. Ang panghalip na pwedeng ipalit ay kayo. Kayo ay pupunta sa palengke. Tingnan ang larawan at basahin natin ang pangungusap. Ito ang aking kwaderno. Ito ang aking kwaderno. Iyan ang padulasan. Iyan ang padulasan. Iyon naman ang duyan. Iyon naman ang duyan. Dito kami naglaro noong nakaraang Sabado. Dito kami naglaro noong nakaraang Sabado. Diyan sa ospital ako ipinanganak. Diyan sa ospital ako ipinanganak. Gusto kong makapunta doon sa malaking palasyo. Gusto kong makapunta doon sa malaking palasyo. Sa mga pangungusap na ating binasa, anong mga salita ang may salungguhit? Ito ay ang mga sumusunod. Ito, iyan, iyon, dito, diyan, at doon. Alam mo ba na ang mga salitang ito ay tinatawag nating panghalip na pamatlig? Ang panghalip na pamatlig ay ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop, lugar o puok at gawain. Ito ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ay hawak o malapit sa nagsasalita. Halimbawa, ito ang aking kwaderno. Ito ang aking kwaderno.
Ito ang aking bag. O, sa akin ang bag na ito. Sa akin ang bag na ito. Iyan ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ng nagsasalita ay malapit sa kanyang kausap. Halimbawa, iyan si Tagpi, ang alaga kong aso. Iyan si Tagpi, ang alaga kong aso. Iyon ay ginagamit kapag ang tinutukoy ay malayo sa nagsasalita. Iyon ay isang bahaghari. Iyon ay isang bahaghari. Dito ay ginagamit kapag ang lugar o pook na tinutukoy ay nandoon mismo o malapit sa nagsasalita. Halimbawa, dito kami nakatira ng buong pamilya. Dito kami nakatira ng buong pamilya. Diyan ay ginagamit kapag ang lugar o pook na tinutukoy ng nagsasalita ay malapit sa kanyang kausap. Halimbawa, pakilapag na lang po dyan sa mesa ang pagkain. Pakilapag na lang po dyan sa mesa ang pagkain. Doon ay ginagamit kapag ang tinutukoy na lugar o pook ay malayo. Halimbawa, doon nakatira ang aking lolo at lola. Doon nakatira ang aking lolo at lola. Para sa inyong mga gawain, isulat sa patlang kung ito, iyan o iyon ang dapat gamitin. Patlang ay ang aking libro. Magaling. Ito ay ang aking libro. Patlang ay ang aming bahay. Mahusay. Iyon ay ang aming bahay. Patlang ay araw. Iyon ay araw. Pang-apat, patlang ang aking lapis. Ang sagot ay ito. Ito ang aking lapis. Patlang ay ang kotse ko. Magaling. Iyan ay ang kotse ko. Ngayon, isulat sa patlang kung dito, diyan o doon ang dapat gamitin. Unang bilang. Patlang kami naglalaro ng basketball. Magaling. Dito. Dito kami naglalaro ng basketball. Pangalawang bilang, patlang ako sumasakay papasok ng paaralan. Diyan. Diyan ako sumasakay papasok ng paaralan. Patlang ako natutulog. Diyan. Diyan ako natutulog. Patlang sa silid-aklatan ako nagbabasa ng libro. Dito. Dito sa silid-aklatan ako nagbabasa ng libro. Patlang sa magandang bahay nakatira ang aking kaibigan. Magaling. Doon sa magandang bahay nakatira ang aking kaibigan. Ngayon, kilalanin at isulat ang mga panghalip na pamatling na ginamit sa bawat pangungusap. Unang bilang, dito tayo magkikita mamayang uwian. Ang tamang sagot ay dito. Pangalawang bilang, doon tayo sa purok maglalako ng kakanin. Anong panghalip na ginamit? Mahusay. Doon. Pangatlong bilang, diyan mo itapon sa basurahan ang mga kalat sa silid-aralan. Ang panghalip pamatlig ay diyan.
Pang-apat, iyan ang bola na gusto kong ibigay sa iyo. Mahusay, iyan ang panghalip na ginamit. Pang-lima, ito ang paborito kong gulay. Ang panghalip na ginamit ay ito. Magaling mga bata. Ngayon, piliin ang wastong panghalip na pamatlig upang mabuo ang pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para tapusin ang gawaing ito. Ngayon ay tapos na ang oras ng pagsagot. Iwawasto na natin ang gawain na ito. Unang bilang, ang tamang sagot ay iyan. Natatanaw mo ba ang bus na iyan? Diyan tayo sasakay patungong Davao. Pangalawang bilang, diyan. Diyan sa bundok na iyan kami aakyat papunta sa bukid. Pangatlong bilang, ito ang alkohol na ibinigay ni nanay sa akin. Pang-apat, doon sa malayong bayan mamimili ng gamit sa bahay si inay. Pang-lima, doon, nasa labas ng silid-aralan ang hand washing area. Doon tayo maghuhugas ng ating kamay bago pumasok. Ngayon, sumulat ng 5 pangungusap gamit ang panghalip na pamatlig. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Maaari nyo itong gawin ngayon o mamaya pagkatapos ng video. Para sa susunod na gawain, isulat ang tamang panghalip na pamatlig ayon sa larawan upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang tamang salita mula sa kahon. Unang bilang, ang aking paboritong laruan. Ito ang aking paboritong laruan. Pangalawa, kami naghuhugas ng kamay. Diyan kami naghuhugas ng kamay. Pangatlong bilang, ang bago naming sasakyan. Iyon ang bago naming sasakyan. Pang-apat, kami naglalaro. Dito kami naglalaro. Pang-lima, ka muna maghintay sa sala. Dito ka muna maghintay sa sala. Mga bata, tandaan na ang panghalip na pamatlig ay ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop, lugar o pook at gawain. Ito ay ginagamit kapag ang tinutukoy ay malayo sa nagsasalita. Iyan ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ng nagsasalita ay malapit sa kanyang kausap. Ito ay ginagamit kapag ang bagay na tinutukoy ay hawak o malapit sa nagsasalita.
Dito naman ay ginagamit kapag ang lugar o pook na tinutukoy ay nandoon mismo o malapit sa nagsasalita. Diyan ay ginagamit kapag ang lugar o pook na tinutukoy ng nagsasalita ay malapit sa kanyang kausap. Doon ay ginagamit kapag ang tinutukoy na lugar o pook ay malayo. Para sa inyong pagsasanay, buuin ang pangungusap, piliin ang titik ng tamang sagot. Panatilihing malinis ang ating mga kamay at huwag ihahawak agad sa mukha. Ito, iyan, o iyon. Ang tamang sagot ay ito. Pangalawang bilang, huwag pumunta sa matataong lugar dahil kadalasan nakukuha ang virus na dumadapo sa ating katawan. Dito, dyan, doon. Mahusay, doon. Pangatlong bilang, ito ang aking face shield. Hawak mo naman ay sa iyo. Ito, iyan, o iyon. Ang tamang sagot ay iyan. Pang-apat, kumain itong masustansyang pagkain ay nagdudulot ng magandang benepisyo sa ating katawan. Ito, iyan, iyon. Mahusay, ito ang tamang sagot. Nasa labas ang ating mga kalaro, subalit hindi tayo pwedeng pumunta dahil bawal lumabas. Dito, dyan, doon. Magaling. Ang tamang sagot ay doon. Ngayon mga bata ay alam niyo na kung ano ang panghalip na pamatli at kung paano ito gamitin sa pangungusap. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Paalam at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.